Napasabi naman si Leila na ang punong kahoy ay napakadambuhala kaya marahil ito ay isang sagradong puno na nabuhay na ng libo-libong taon. Di kalaunan, makikita naman natin ang dambuhalang puno na napapalibutan na din ng kulay berdeng aura. Kaya naisip ni Setso na mukhang siya ay kinikilala pa rin ito sa pagkakataong ito. Dahil sa kanyang nakikita, natanong naman ni Leila kung ano itong ilaw na lumalabas sa puno, na sinagot naman ni Setso na ito ay ang blessing ng sagradong puno. Ang blessing naman ito ay ibinibigay lamang sa mga tao na kanyang kinikilala. At dahil sa holy mana attribute na ipinapalabas nito ay nagagawa ni Setso na ma-recover ang kanyang mana. Naisip naman ni Setso na nadiskubre niya ang lugar na ito bago ng kanyang pagbabalik sa nakaraan. Kaya dagdag nito kay Leila na habang siya ay nandito, hindi niya kinakailangan mag-alala na siya ay mauubusan ng mana. Agad naman siyang napatingin sa kanyang kamao at masaya nitong nasabi na dahil dito, siya ay makakapag-ensayo hanggang sa maabot nito ang kanyang limitasyon. Ang mga sinabi naman ni Setso ay labis na ikinamangha ni Leila. Subalit naisip niya na si Drago ay natural na ipinanganak bilang isang close combat na magician. Kaya dahil tinulungan siya ni Setso na makuha ang kanyang gamit noong nakaraan, napagdesisyonan niya na siya naman ang tutulong sa kanya ngayon. Kung saan bigla na lang siyang napaangat ng kanyang kamay at nasabi nito na siya ngayon ay mag-eespiya, na labis namang ipinagtaka ni Setso sa kanyang likuran. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta naman tayo sa training facility ng Departamento ng Close Combat Magic. Kung saan makikita natin si Leila na nagmamasid sa paligid. Nang bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala sa kanyang nasisilayan. Ito ay dahil nakikita nito si Drago na binubuhat ang napakabigat na barbell ng napakabilis, kaya naisip niya na si Drago lang ang bukod-tangi sa gusaling ito. Agad namang ibinalik ni Drago ang kanyang binubuhat na barbell nang kanyang makita ang kanilang propesor na si Leonel. At agad nitong natanong sa kanya kung naruroon pa din ba ang mga metal na bato sa kanilang bakuran, kaya natanong siya ni Leonel kung plano ba nitong basagin ang mga bagay. Agad namang nagpatuloy si Drago papunta sa bakuran ng kanilang departamento habang nagsasabi na ito ay hindi niya sisirain. Ito ay dahil kanya lang itong hihiramin. Kung saan makikita natin ngayon na inilagay niya ang mga bato sa kanyang likuran at agad na nag-push up. Ang mga nakikita ni Leila ay labis niya namang ikinatakot, kaya napaisip siya kung hindi ba mamamatay si Setso pag nakakuha siya ng isang suntok galing kay Drago. Sa pag-aalala, agad namang nagmadali si Leila papunta kay Setso para sabihin ang kanyang mga nakita. Lumipat naman tayo papunta sa dambuhalang puno habang si Setso ay tahimik na nakaupo sa baba, kung saan makikita natin na siya ay may binabasang libro. Ang librong ito ay tungkol naman sa martial arts. Nang bigla naman siyang tinawag ni Leila at nasabi sa kanya na wala na siyang oras para magpahinga. Ito ay dahil nakita niya si Drago na gumagawa ng push-up ng mayroong 5 metal na bato sa kanyang likod. Ngunit sinagot lang siya ni Setso na ito ay kanyang inaasahan dahil ito ay ang normal na gagawin ni Drago para sanayin ang kanyang pangangatawan. Bigla namang napuno ang kanyang mga mata ng asul na aura at nasabi nito kay Leila na huwag siyang mag-alala dahil ito ay parte ng kanyang pag-eensayo. Kung saan makikita natin si Setso habang patuloy na nagliliwanag ang mga mata na napakabilis na binabasa ang bawat pahina ng libro. Kaya natanong naman ni Leila kung ano ang ibig nitong sabihin, na sinagot naman ni Setso na ang physical enhancement ay karaniwang pampalakas at pagkontrol ng nervous system gamit ng mana. Kaya kung gusto nitong palakasin ang kanyang paa ay kinakailangan lang nitong mag-focus sa kanyang paa, at ganito lang din ang kailangan niyang gawin pag gusto naman nitong palakasin ang kanyang kamay. Dagdag pa nito habang patuloy na mabilis na nagbabasa sa libro, na kung gusto nitong pagbutihin ang kanyang memorya, kinakailangan lang nitong mag-focus sa kanyang utak. Agad naman itong itinapon ang kanyang binabasa sa tumpok ng mga libro, kaya agad siyang tumayo at nagsabi na kapag nasa isip na nito ang lahat ng kanyang mga natutunan ay kailangan lang nila itong ilagay sa pagsasanay. Nang may bigla na lang napansin si Setso na isang nahuhulog na dahon. Kaya siya ay agad na napalingon dito, kung saan makikita natin ang agad na pag-angat ng kanyang isang paa para ito ay kanyang agad na masipa bago pa man ito tuluyang mahulog sa lupa. Agad niya namang ipinalabas ang kanyang mana blade, at isa-isang hiniwa ang lahat ng mga dahon sa paligid na patuloy na nahuhulog. Ang ipinakita ni Setso ay labis namang ikinamangha ni Leila, kaya napasabi siya na hindi niya pa naririnig ang ganitong paraan para matuto ng napakabilis. Subalit sinabihan lang siya ni Setso na ito ay hindi pa din sapat. Nang may bigla na lang siyang naramdamang kakaiba,
Kung saan habang siya ay naglalakad, bigla na lang siyang natumba papunta sa lupa, na labis namang ikinabahala ni Layla. Napansin naman nito ang sugat sa kamay ni Setsu. Subalit habang patuloy na nakadapa si Setsu, nasabi lang nito na siya ay maayos lang dahil ito ay sanhi lamang ng pagtulak niya ng kanyang sarili sa kanyang limitasyon gamit ng physical enhancement. Dagdag pa nito habang nakatingin sa kanyang sugatang kamay, na kinakailangan lang nitong mag-focus sa pagpapabilis ng kanyang rehenerasyon. Kung saan agad na gumaling ang kanyang kamay gamit ng kulay berdeng aura, kaya nasabi nito na kailangan niyang lumakas sa mas lalong madaling panahon. Nag-aalala namang nasabi ni Layla na hindi nito kailangan itulak ang kanyang sarili ng ganito dahil marahil mayroon pa namang ibang paraan, subalit sinabihan siya ni Setsu na hindi ito uubra. Habang angat-angat naman ni Setsu ang kanyang kamao, nasabi nito na hindi niya maaabot si Drago gamit lamang ng mga walang kabuluhan na mga pamamaraan, ito ay dahil siya ay nagsanay ng close combat magic ng maraming taon. Dagdag pa nito na sa mga natitirang araw, kinakailangan nitong sirain ang kanyang katawan at pagalingin ng ilang libong beses. Nalabis namang ikinabigla ni Layla, dahil ang isa pa lamang sa pagsira ni Setsu sa kanyang katawan ay ganito nakasakit. Subalit napangiti lang si Setsu at napasabi sa kanyang isipan na ito ay hindi ganito. Kung saan bumalik sa alaala nito noong sinasanay niya ang kanyang sarili. Kaya pumunta tayo sa nakaraan sa isang bahay ampunan, kung saan makikita natin ang batang si Setsu na hindi nagagawang makagamit ng kahit anumang mahika. Subalit kahit na ganoon ay sinubukan pa din itong mag-ensayo ng paulit-ulit sa araw-araw. Ngunit siya ay nabigo ng maraming beses, subalit kahit na ganoon, siya pa rin ay patuloy na nagpursige. Kung saan ito ay nagbunga kaya nagawa nitong magamitan ng mahika ang isang bato. At kahit na mabagal ang kanyang pag-improve, siya ay unti-unti namang lumalakas. Kaya sa kasalukuyan, may ngiting nasabi ni Setsu na basta siya ay lumakas lamang, ito ay wala lang para sa kanya. Di kalaunan ay nagsimula naman siyang mag-ensayo kasabay ni Layla, kung saan makikita natin ngayon ang kanilang pag-angat ng kanilang mga paa habang napapalibutan ng kanilang aura. At ang pagbalanse nila ng kanilang buong katawan gamit ng kanilang mga kamay habang gamit naman ni Setsu ay ang kanya lang na daliri. Makikita din natin ang kanilang paggamit ng mana blade para magawang mahiwa ang mga bato. Napabuntong hininga naman si Layla sa pagtatapos ng kanyang pag-eeensayo, subalit si Setsu naman ay patuloy pa rin na gumagawa ng kanyang pag-eeensayo habang mayroong mga bato sa kanyang likod. Kung saan nagagawa pa din itong magpatuloy kahit na 10 beses na niya itong nagawa. Kaya may malaking ngiti namang naisip ni Layla na may mga nagsasabi na si Setsu ay mayroon lamang talento, ngunit sa totoo, siya ay nagsusumikap kaysa sa sinumang tao. Pumunta naman tayo sa araw ng duelo, kung saan makikita natin sa isang entablado sa departamento ng Close Combat Magic ang paghaharap ni Drago at ni Setsu. At dahil sa pagpapakita ni Setsu, naiinis na nasabi ni Drago na mabuti at hindi siya tumakbo. Na may ngiti namang sinagot ni Setsu na siya ay hindi tatakbo dahil siya ang magiging kinatawan ng kanilang departamento. Maya't-maya pa ay iniangat naman ni Leonel ang kanyang kamay at nasabi na silang dalawa ay maghanda. Kung saan makikita natin ang agad na pagseryoso ng dalawa. Kaya pasigaw na nasabi ni Leonel na simulan na nila ang laban. Kaya di na nag-aksaya si Setsu ng oras at kaagad na sumugod habang siya ay napapalibutan ng kulay asul na aura. Nang makalapit si Setsu kay Drago ay agad naman siyang nagpalabas ng isang malakas na pagsipa, ngunit agad din naman itong nagawang maharang ni Drago. Kaya agad naman itong pinalibutan ng mana ang kanyang kabilang paa, kung saan siya ay muling nagpalabas ng isa pang malakas na pagsipa. Na dahil sa naging lakas nito ay makikita natin ang paggalaw ni Drago papunta sa malayo habang patuloy na dumedepensa sa kanyang sarili. Napaisip naman si Setsu na nagawa ni Drago na masalo ang lahat ng kanyang pag-atake gamit ng mana guard. Nang bigla na lang pinalibutan ni Drago ang kanyang mga kamay ng mana. Makikita naman natin ang labis na pagkabahala sa mukha ni Setsu, ito ay dahil sa agad na pagsulpot ni Drago sa kanyang harapan, kung saan siya ay nagpakawala ng isang pagsuntok gamit ng kanyang buong lakas. Na naglikha naman ng isang malaking pagsabog ng ito ay tumama kay Setsu. At dahil sa lakas nito, ito ay naglikha ng isang malakas na hangin patungo sa mga nanunood na estudyante sa labas ng entablado. Labis namang nag-alala si Layla dahil sa pangyayari. Kaya siya ay napasigaw ng pangalan ni Setsu. Makikita naman natin ang bumuong usok dahil sa ginawang pag-atake ni Drago,
kung saan ang ito ay humupa ay ang paglabas ni Setsu habang patuloy na hinaharang ang kamay ni Drago. Napasabi naman ng isang nanunood na estudyante na sobra-sobra ang kanilang ginagawa, habang natanong naman ng isang lalaki kung tunay bang kakakuha lang nila ng kanilang simbolo ng mahika. Bumalik naman tayo kay Setsu habang harang-harang nito ang kamay ni Drago. Kung saan kanyang naisip na kung siya ay matatamaan ng kahit isa lang na direktang pag-atake nito ay paniguradong matatalo siya kaagad. Nang agad naman na muling nagpalabas ng isa pang malakas na pagsuntok si Drago, subalit nagawa namang makailag ni Setsu sa pamamagitan ng pagyuko nito ng kanyang katawan. Kaya muli pang nagpakawala si Drago ng kasunod pang pagsuntok gamit ng kanyang kabilang kamay, subalit nagawa lang ulit ni Setsu na makaiwas dito. Nakakita naman si Drago ng bahagyang pagkakataon kaya agad siyang nagpalabas pa ng isang pagsuntok, na bahagya namang naharang ni Setsu gamit ng kanyang dalawang kamay. Habang napapalibutan ng mana guard ang kanyang kamay ay patuloy lang na sinalo ni Setsu ang lahat ng pag-atake ni Drago. Kaya labis na may panggagalaiti ni Drago na natanong kung ano ang kanyang problema at kung bakit hindi siya umaatake. Subalit nagpatuloy lang si Setsu sa pagsangga at pagpapalihis ng kanyang mga pag-atake. Kaya muli naman siyang napasabi kay Setsu, na sa huli ang kanyang katawan ay mahina pa rin at mukhang siya ay nasa kanya na ngayong limitasyon. Nababahala namang napatanong si Layla sa kanyang isipan na kahit na pagkatapos ng lahat ng pagsasanay na ginawa ni Setsu ay hindi niya pa din ba kayang talunin si Drago. Habang patuloy namang nakamasid si Leonel sa laban ng dalawa, naisip nito na sa unang tingin ay natutulak pabalik si Setsu. Bumalik naman tayo kay Drago at Setsu kung saan si Drago ay nagpakawala naman ng isang malakas na pagsipa. Subalit mabilis na ginalaw ni Setsu ang kanyang kamay na napapalibutan ng aura, kaya agad nitong naharang ang ginawang pag-atake ni Drago gamit ng kanyang paa. At ito naman ay ikinainis ni Drago kaya agad naman nitong iniangat ang kanyang kamay para magpalabas ng kasunod na pag-atake. Dahil sa kanyang nakikita, may ngiti namang naisip ni Leonel na si Setsu ay perpektong nahaharang ang mga pag-atake ni Drago gamit ng kanyang pagkontrol sa mana. Habang patuloy namang sunod-sunod na nahaharang ni Setsu ang pagpapaulan ni Drago ng pagsuntok, biglang nasabi ni Drago na silang mga elites ay mababa lang ang tingin sa kanilang mga close combat magician, na siya namang umagaw sa atensyon ni Setsu. Dagdag pa ni Drago habang nagpapatuloy ang kanilang laban, na siya at ang kanyang ama ay ipinanganak sa pamilya ng mga mahuhusay na close combat magician, kaya natanong nito si Setsu kung alam ba nito kung gaano karami ang kahihiyan na kanilang nakukuha hanggang ngayon. Nang bigla na lang ginamit ni Drago ang kanyang spell na Mana Blade, kung saan ito ay nagpalabas ng isang malaking espada na gawa sa mana. At habang hawak-hawak ito ni Drago, nasabi nito na sisiguraduhin niyang mababago ang kanilang kapalaran gamit ng kanyang sariling mga kamay. Agad naman ding ginamit ni Setsu ang kanyang spell na Mana Blade, na agad namang naglikha ng isang espada gamit ng mana. Pagkatapos nito ay agad din ang dalawa na sumugod papunta sa isa't isa. Kaya makikita natin ang pagbanggaan ng kanilang mga sandata. Agad namang nagpalabas si Drago ng kasunod na pag-atake, subalit nagawa ni Setsu na ito ay muling maiwasan sa pamamagitan ng pagyuko. Kaya agad naman ding nagpalabas pa si Drago ng kasunod pang pag-atake, subalit ngayon ay nagawa namang makailag ni Setsu sa pamamagitan ng pagtalon nito ng napakataas. Kaya dali-dali namang kumuha si Drago ng buwelo gamit ng kanyang dalawang paa, kung saan pagkatapos ni Setsu na magpakawala ng pag-counter, makikita natin ang kanya ding pagtalon ng napakataas habang angat-angat ang kanyang Mana Blade para magpalabas ng pag-atake. Na agad namang napansin ni Setsu kaya siya ay napatingala. Dahil naman sa ginawang pag-atake ni Drago, nagawa nitong masira ang sahig ng entablado. Subalit ito ay nagawa lang na maiwasan ni Setsu sa pamamagitan ng pag-atras nito papalayo. Ngunit agad naman ding pag-alit na sumugod si Drago papunta sa kanya habang daladala ang kanyang sandata. Kaya makikita natin ang agad na paghanda ni Setsu sa kanyang sarili, kung saan agad nitong naharang ng kanyang Mana Blade ang ginawang malakas na pag-atake ni Drago. Habang patuloy naman na nagbabanggaan ang kanilang espada, naalala ni Setsu ang naging trato sa kanya ng mga estudyante noong pinili niya ang melee magic. At habang siya ay nakapikit, nasabi nito kay Drago na naiintindihan niya ang kanyang mga sinabi. Bigla naman niyang minulat ang kanyang mga mata at natanong kay Drago kung ito ba ay kanyang alam. Subalit hindi pa man niya natatapos ang kanyang sinasabi ay agad nitong nilagyan ng dagdag na kapangyarihan ang kanyang Mana Blade, na siyang naging dahilan ng pagtulak nito pabalik sa espada ni Drago.
Agad namang nilagyan ng mana ni Setsu ang kanyang dalawang paa para siya ay mas lalong bumilis. Kung saan habang siya ay mabilis na sumusugod sa harap ni Drago at angat-angat nito ang kanyang espada, natanong nito sa kanya kung hindi ba pareho nilang hinahangad ang mas mataas pa kaysa dito. Dahil sa sinabi ni Setsu ay bigla namang natigilan si Drago dahil ito ay kanyang naintindihan. May makikita naman tayong isang malakas na paghiwa na siyang nagpalabas ng malakas na tunog. Ito ay ang ginawang pag-atake ni Setsu gamit ng kanyang sandata na siyang pumutol sa hawak na mana blade ni Drago. Napaisip naman si Drago sa mga sinabi ni Setsu, nang bigla na lang siyang nagpalabas ng malaking ngiti sa kanyang mukha. At agad nitong itinapak ng napakalakas ang kanyang paa na napapalibutan ng mana. Kung saan pagkatapos ay may malaking ngiti siyang nagpakawala ng isang malakas na pagsuntok papunta kay Setsu, na agad naman itong naiwasan. Agad namang umikot si Setsu nang napakabilis sa kanyang tagiliran, na naging dahilan ng agad na pag-abot nito sa likuran ni Drago. Gamit ng kanyang spell na Physical Boost Acceleration, agad naman siyang nagpakawala ng malakas na pag-atake gamit ng kanyang mana blade, ngunit nagawa naman na agad na makalingon ni Drago at magamit ang kanyang mana guard para ito ay maharang. At habang patuloy na dumedepensa si Drago sa mga pag-atake ni Setsu, may tuwa naman sa mukha ni Layla na naisip na ang ginagawa ni Setsu ay gumagana. Naisip naman ni Leonel na ang opensa at depensa ni Drago ay tunay na kahanga-hanga. Subalit ang pagkontrol naman ng mana at pisikal na paglaki ni Setsu ay labis na bukod-tangi. Kaya napatanong siya kung sino kaya sa dalawa ang mananalo. Bumalik naman tayo kay Setsu habang nababahala nitong naisip na ang depensa ni Drago ay tunay na matigas, kaya kinakailangan nitong gumawa ng pagkakataon. Makikita naman natin ang biglang pag-atras ni Drago papalayo kay Setsu, at ang agad niya na muling pagpapalabas ng kanyang mana blade. Kung saan muli siyang sumugod at agad na inatake si Setsu gamit nito, subalit nagawa lang ni Setsu na ito ay muling mailagan. At dahil napupuno na si Drago, siya ay muling napaapak ng napakalakas sa lupa at buong lakas na sumigaw habang nagpapakawala ng isa pang pag-atake. Na nagawa namang maharang ni Setsu gamit ng kanyang mana blade, subalit siya pa rin ay napaatras dahil sa lakas nito. Dahil dito, naisip ni Setsu na si Drago ay ginagamit na ngayon ang kanyang buong mana para sa mga ginagawa nitong pag-atake. Kung saan sa ginawa nitong kasunod na pag-atake ay ang pagkasira ng lupa dahil sa lakas nito, kaya si Setsu ay agad naman na muling napaatras. Bigla namang nabahala si Setsu dahil naabot nito ang dulo ng entablado at wala na siyang matatakbuhan. Agad namang binawi ni Drago ang kanyang mana blade at siya ay napaisip na sa wakas ay nagawa niya itong ma-corner, kaya hindi ni Setsu na magagamit ang kanyang footwork mula doon. Bigla naman lumaki ang pangangatawan nito kasabay ng paglagay nito ng mana sa kanyang katawan, kung saan makikita natin ngayon si Drago na napapalibutan ng kulay asul na aura habang napapasigaw ng napakalakas. Nagtataka namang natanong ni Layla kung ano itong kanyang nakikita. Agad namang sumugod si Drago papunta kay Setsu na nasa dulo ng entablado. Habang siya ay patuloy na sumusugod ay itinoon naman ito ang kanyang mga mana sa kanyang kamao. Kung saan buong lakas niyang inatake si Setsu gamit ng kanyang ipinapalabas na malakas na kapangyarihan. Subalit bigla na lang naging kulay asul na usok si Setsu nang ito ay kanyang matamaan. Kaya nabibiglang napaisip si Drago kung ito ba ay isang after image. Habang makikita natin sa itaas si Setsu, nasabi naman ito na kung patuloy niyang gagamitin ang kanyang mana kung saan siya tumatayo, magagawa nitong makaiwan ng isang after image. Nalabis namang ikinabahala ni Drago, nang bigla na lang sumulpot si Setsu habang daladala ang kanyang mana blade sa likuran ni Drago. Kaya agad ding napalingon si Drago at nilagyan ng kanyang kamao ng mana para magpalabas ng pag-counter. Ngunit may seryosong titig lang na nasabi ni Setsu na ito na ang magiging wakas. Kung saan bago pa man maabot si Setsu ng kamao ni Drago, nagawa niyang napakabilis na mahiwa si Drago sa kanyang katawan.